Sa kasalukuyang cryptocurrency market ay maraming eksperto ang naglalabas ng kani-kanilang opinyon tungkol sa presyo ni Bitcoin. Isa sa mga kilalang eksperto ay si Ginoong Mike Alfred. Siya po ang CEO ng Digital Assets Data. At siya ay nagbigay ng kanyang matinding pahayag laban sa mga nagsasabing bababa pa ang presyo ni Bitcoin. Ayon kay Ginoong Alfred, ang mga pangunahing economic metrics ay nagpapakita ng posibilidad ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, kamakailan ay bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim po ng presyong $59,000 dahil sa isang sell-off na dulot ng hawkish macroeconomic outrun. Para sa konteksto, ang US Consumer Price Index or CPI ay lumabas na may mataas kaysa sa inaasahan na nagdulot po ng pangamba na maaring hindi magbaba o hindi bababa ang interest rates hindi magbababa ng interest rates ang Federal Reserve sa susunod na buwan. Sa gitna ng kaguluhan ay ilang analyst ang nagpredict na bababa pa ang presyo ni Bitcoin, kung saan ay meron po silang mga target na $57,500 at ang pinakamababa ay $50,000. Ngunit ayon kay Ginoong Alfred, ito ay isang insane na espekulasyon sa puntong ito. Yan, meron pong sinabi rito si Ginoong Alfred. Ang sabi niya ay key metrics point to an impending Bitcoin surge. Yan po yung kanyang sinabi sa isang tweet. Kanya pong ipinunto ang mga economic parameters tulad po ng yields at inflation kung saan ay pabor kay Bitcoin. Ang US Treasury yields ay tumataas. Isang parameter na karaniwang nauuna sa isang interest rate slash. Para sa konteksto, ang US 10-year Treasury ay tumaas ng halos 4.1% kahapon matapos lumabas ang US CPI data. Bukod dito ay binanggit din ni Ginoong Alfred ang pagtaas ng Global Monetary Base or M2 na lumago ng malaki sa nakaraang 4 na buwan. Ang Global M2 ay tumaas mula sa $104 trillion noong June hanggang mahigit $108 trillion ngayong buwan. Inaasahan ni Ginoong Alfred na tataas si Bitcoin kasabay ng pagtaas ng M2. Samantala, patuloy ang halo-halong reaksyon ng mga speculators tungkol sa susunod na hakbang ng Fed sa November. Habang ang ilang analyst ay pabor sa isang 0.25% rate cut, ang presidente ng Atlanta Federal Reserve Bank na si Ginoong Raphael Bostic ay bukas sa posibilidad na ipaglaban ang rate cut. Yan ang growing sentiments. Yan, dagdag po ni Ginoong Alfred. Sabi niya ay growing sentiments around a rate cut while noting that Bitcoin would not see lower prices. Kapansin-pansin na ang pagbaba ng interest rates ay nagpapataas ng risk appetite ng mga investors na pabor sa mga assets tulad ni Bitcoin. Sa kabila ng FUD or Fear, Uncertainty, and Doubt na bumabalot sa kamakailang pagbaba ng market, ang mga traders ay bumili ng Bitcoin sa dip or sa pinakamababang presyo nito. Ayon sa datos mula sa Sentiment, ang weighted sentiments ay naging super bullish nang bumaba si Bitcoin sa 3-month low na nasa presyong $58,900. Nakita po ng mga investors ang pagbagsak bilang isang pagkakataon upang makabili ng Bitcoin sa mas mababang presyo. Partikular, ang mga pagbili ay dulot po ng optimism na ang isang Fed rate cut sa November ay magtutulak ng presyo ng asset na ito pataas. Mahalaga ring banggitin na ang Standard Chartered ay nagrekomenda
ng pagbili ng Bitcoin kung ito ay bumaba sa ilalim ng $60,000. Ayon po sa firm, ito ay isang magandang pagkakataon upang bumili dahil ang asset ay patungo raw sa presyong $200,000 pagsapit po ng taong 2025 or next year. Kaya ang tindi po niyan. Sa kasalukuyan, si Bitcoin ay nakabawi or nakarecover mula kahapon sa lows nito at nagti-trade po ngayon sa $60,860 sa oras po na nailabas ang balita na ito. Sa kabila ng iba't ibang opinyon mula sa mga analysts at investors ay nananatiling positibo po si Ginoong Mike Alfred sa hinaharap ni Bitcoin. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pahayag ni Ginoong Mike Alfred ay nagbibigay po ito ng isang positibong pananaw sa hinaharap ni Bitcoin batay sa mga kasalukuyang economic metrics. Sa kabila po ng mga prediction ng pagbaba ng presyo ay naniniwala si Ginoong Alfred na ang kasalukuyang kondisyon ay pabor sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-i-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.